Kung usapang cheating lang din naman daw ang pag-uusapan talaga, itong LGBT member na si Lee ay never daw talagang magpapakabog. Aba? Dahil not once, not twice, kundi more than 10 times na nagloko na siya sa kanyang mga naging partner. Aminadong puro fling lang o landian lang ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng karelasyon itong si Lee. Okay, dagdag pa nga po dyan, ay madalas daw siyang manloko dahil ayaw niya kasing magpatali sa isang relationship. Kaya naman po kausapin na natin 36 years old mula sa Bataan. Lee, magandang tanghali sa'yo, Lee. Magandang tanghali po. Oo, ayan. Si Lee ay miyembro nga po ng LGBTQIA plus community, lesbian. Si Lee. Ikaw ba, Opo. Lee, kailan mo pa na isip o kailan mo pa natanggap sa sarili mo na ikaw ay lesbian? 36 years old ka na ngayon. So, mga ilang taon ka? Opo. Mm. Nung ano ko po, mga siguro, mga 5 pa lang, 6 ganyan. Doon ko po napansin, nagtataka po kasi ako, bakit nagugusto ko yung kapwa ko babae, nagtataka rin ako. Aha. Talagang Opo. talagang bata pa o ay parang mas gusto mo na ay babae. Hindi kaya yung pagkagusto mong yun nalito ka lang noon na gusto ko siya maging kaibigan, gusto ko maging katulad siya, not necessarily attracted ka doon sa taong yun, di ba? Hindi po talagang iba po Iba po talaga. At yung turing mo naman sa mga Mahumaling po. nahuhumaling, nai-in love na lalo na nung Opo. nag-ano ka na, ano ba, nagdalaga, nagbinata. Yan yung mga ganyan, 'di ba? Opo. Ang turing mo na sa mga lalaki, tropa lang. At Parang kakompetisyon. walang special Oh, kakompetisyon sa jojowain, 'di ba? Ganun na ang naging tingin mo sa mga lalaki. Tama ba 'yon? Opo. Pero sa Opo. babae talaga, lagi kang nakaabang. Pero ito naman ang tanong ko sa iyo, Lee. Kailan ka huling naka-experience ng unang beses pala na naka-experience na pumasok sa isang relationship? Yung pinakauna po ba? Yes. Ano po, bata pa po Ilan taon ka Mga nun? high school po. Ilan taon Mga ka? 11, ganyan. Hmm? 11. Mga 11. Oo, meron ka ng Opo. pinormahan na babae. Well, obviously Opo. babae. Naman na po kasi yung panahon namin. Oo. Ito ba ay naging mutual sa inyo na kumbaga, shota kita, shota mo rin ako. Ganun ba usapan ninyo o ikaw lang yung nag-iisip na, shota kita, ganun? Kami po talaga, alam din. Sa pamilya ko hindi. Late po kasi ako nagtapat Hindi Kumbaga, pa tanggap ng mama ko tsaka yung papa ko yun. so, friends lang ang pakilala mo doon sa Ay, unang-unang hindi po jowa naman mo. nakapunta sa amin. Ano no? Hindi Sorry? ko po dinadala sa amin. Hindi naman. Oo, pero Opo. doon sa side nila, nakarating ka naman sa bahay nila. Hindi rin. Hindi rin. Sa bagay, Noon bata pa pa po eh. kasi that time, hindi pa po uso yun Hindi pa open lahat po. Hindi Oo. po katulad ngayon. Oo, hindi. Tsaka 11 years old pa lang naman kayo. Kumbaga sa school lang kayo nagkikita. Opo, lagi. Yung gaano katagal na kayo ay in a relationship noon? Wala po, hindi naman tumatagal Saglit lang po. Yung first na yon. Pero ano ba yung experience mo noon? Kasi syempre, lahat ng mga first natin ay espesyal. Naniniwala ka ba ron, Lee? Oo, yung... Ay kasi hindi po special yun sa akin ano no? Sorry? Hindi po naging special. Kasi po, ganito po kasi yan. May iba po kasi talaga ang gusto dati. Bali po, niligawan ko siya mga 8 months. Mhm. Siguro po nainip po. Iba na naging girlfriend ko, yung tropa niya. Sino nainip? Tapos, Ikaw ang meron pa nainip ako. o siya? Ako po. Nainip ka. Diego, pero hindi niya ako sinasagot. Ang nangyari, naging kami nung tropa niya. Siya, lumipat na siya ng school nung magto-third year na siya. Ako, naiwan ako. Yung sinasabi mong mga 8 months ka na nanliligaw, doon ba sa 8 months na yon hindi ka ba niya nasabihan, Lee, na ayaw naman pala talaga niyang magpaligaw in the first place? Hindi po. Wala po. Lagi po kami magkasama nun.
Oo, eh bakit Basta ka yung sweet kami kasi, po, ba't ka hindi ko lumipat? nga rin alam eh. Ba't ka lumipat na nililigawan? Ay wala, tas meron po kasi yung tropa niyang may gusto sa'kin, eh, dun ako napunta. Tas meron pa isa. Oh, so kahit sino, 'wag nang masiro. Oo, I mean, kumbaga hindi, masasabi mo ba, Lee, na kumbaga nung, panahon na 'yan, o parang ito na kasi yung, turning point ano kung bakit nga ito yung nakikita kong ano, kung bakit ka naging ganyan sa mga karelasyon mo. Hmm. So ang ibig sabihin, sabi mo na nga rin, galing sa bibig mo, meron ka talagang gustong maging jowa noon, ang kaso Opo, siya po nainip talaga. ka, Siya talaga yung gusto ko. nainip ka, Sobra po ako nainip dahil ah, natatagalan na ako. 6 sa months na po ulit, eh, lagi pa kayong magkasama. yes, anong edad mo Hindi na po nito? eh. Lee? Wala lang label. Oh, Lee? 11 po, ganun. 11 years old. Eto nga yung 11 years old ka. Opo, opo. Okay. Hindi So, lang po itong ako mga nag-gusto ng ganun. oo. So, gigil na gigil ka noon. 'Di ba? Excited na excited ka noon. Nga lang, hindi ka nabibigyan ng pagkakataon. Ngayon, meron nagpakita ng motibo, lumipat ka doon. Opo. Oh, Eh, doon ka bilis na lang. lang po. Sinagot ako agad. Sandali. Walang hirap-hirap. Oo, yun, nandun na tayo. 'Di ba? Kumbaga, parang nafi-feed talaga yung ego mo, 'di ba, Lee? Oh, nafi-feed eh. Opo. Kumbaga, ang pogi ko naman. Talagang kita nyo naman, hindi ko pa niligawan niya, sinagot na ako. Yan, yung mga ganyan, ha? O, yung datingan na ganyan. Kumbaga, ang macho ng dating Opo. mo. Pero, ano ang naging reaksyon nung una mo sanang pinopormahan noon at gustong makarelasyon? Nung nalaman niya na, ay, nandiyan ka na pala sa tropa ko eh. Hindi na po niya ako inausap. Tapos po lumipat siya ng school. Okay, hindi ka kinausap, lumipat ng school, at ikaw, ano Mm. naman ang naging reaksyon mo doon? Yes, meron ka ng jowa noon, pero yung totoo ha, yung totoong naramdaman mo nung panahon na yun na wala ka na ng communication doon sana sa hinihintay mong at gustong-gusto mong babae. Nasaktan po ako sobra. Hindi ko Mm. matanggap. Katulad ng kung sige ikuwento mo pa 'yan, yung, parte na 'yan. Magandang malaman natin 'yan, eh. May pagsisisi ba? Meron ka bang, Ay, may sama ng pagsisisi loob? siyempre. O, sinisisi mo rin Wala ba yung naman mga po. nag-offer nung ano yung naramdaman mo talaga, balikan natin yung, panahon na, "Ay hindi niya na ako pinapansin. Akala ko kasi hahabulin niya rin ako, eh." May gano'n ka bang feeling? Sabi mo Hindi nasaktan po. ka, Hindi niya ako sobra. rin Sige, go ahead. opo, sobra, sobra. Hindi na po niya ako inausap. Parang, blank stare, gano'n. Mm, Titignan niya lang ako, ganyan. Tapos hindi mm, niya ako kinausap. mm. Gano'n na po kami nangyayari sa amin. Kasi hindi na kami nagkikita, hindi katulad dati. Lagi kami magkasama, gano'n. Mm. Sweet naman po kasi talaga kami. Ano 'no? Eh wala. Sweet po talaga kami, sobra. Sweet na kayo, At saka kilala almost po kaming dalawa. Hindi lang kami, wala lang kaming label, pero kilala kami ng mga kaklase namin. na very close. Oo po. Oo, na Na very sweet close. kami, na ganito. Oo, nga lang Lagi kayong magkasama. oo. Ayan, pero bukod do'n, ang gusto ko malaman, ano yung naramdaman mo sa dibdib mo? Naiyak ka ba? So, Nung umiyak siyempre. o Sobra po ako yun. nalungkot. Yan yung gusto nating Actually, ikuwento rito. O yan yung naliwala ko na po yung sumagot sa akin. Pinabayaan ko na po siya. Hindi ko na siya kinausap, hindi ko na siya pinansin. mm. Pero Parang hindi na ko na po siya. mm. Sige, medyo layo lang natin yung, bibig sa mouthpiece, Lee. Ayan, para mas Kasi buo po, yung mga salita na lumalabas. Paano ulit, sabi mo naiyak ka rin, gaano katagal ka ring, nag-iiyak noon na hindi nakikita ng iba? Go ahead. opo, sobra po ako nalungkot na hindi niya na ako kinausap. Tapos, Mm, wala, nagtatry ako mag-reach out sa kanya kaso wala na. Kasi uso pa po nun, sulat-sulat lang talaga eh. yes, mhm, Nung type na po. Opo. Wala, hindi na siya nagre-respond sa akin. mm, Parang nag-congratulate na lang siya na sana maging masaya ka, ganyan, ganyan, ganyan. mhm. Sinubukan Tapos mong nung lumapit sumunod na personally? po. Pa? Sinubukan mo bang lumapit at kausapin siya personally? Hindi ko na po kayang lumapit. Kasi po, iba na rin po yung tingin sa akin ng tao. Napag-uusapan na po ako sa school eh. Nung Sige. time na yun. O, Parang yun, may trademark ka na hindi maganda. mhm, Mahirap na pong burahin yun eh. mm. Eh, hindi naman din po ako nagtagal sa school na yun. Nung magpo-fourth year po, lumipat na rin po ako eh. Mm.
Kasi hindi na rin po maganda talaga yung ano ko. Kumbaga, siyempre, impression sa'yo, gano'n na yung napag-uusapan, napag-chismisan na Mm. kinalalandi mo to, naging jowa mo yun. Yung isa, pinabayaan mo, yung mga gano'n. Gano'n na Mm. yung ano eh. Mm. Hindi na po maganda yung naririnig ko eh. Lee, kung sakasakali ba na itong babae na gustong-gusto mo ay nahintay mo o kaya naman ay sinagot ka doon sa panahon na inaasahan mo, sa tingin mo ba Mm. ikaw ay magiging malokong karelasyon? Ay, hindi po siguro. Bakit? Gusto ko po talaga yun. Siya po talaga yung gusto ko. Mm. So ang ibig sabihin ba Ang nito, hindi ko siya Lee? makita sa iba. So ang ibig sabihin mo ba, kasi dahil sa hindi mo nakuha yung gusto mo, nasaktan ka, itong mga nakarelasyon mo, dahil sabi mo nga meron ka pa ring ultimate na ano no? Ultimate love o ultimate na crush na gustong maatim Mm. na maangkin sana noon na hindi mo naman naabot. Kaya ka Opo. lahat nitong mga susunod na makakarelasyon ko, wala, fling lang 'to, hindi ko bibigyan 'to ng pagkakataon na seryosohin kasi siya pa rin yung ultimate. So, ito lang naman ang sa'kin. Hindi kaya parang inilalabas mo lang sa iba o feeling mo, Lee, ay ipinapasa mo sa iba yung pain na nararamdaman mo doon sa dahil almost halos nandun na eh. Halos maisasakatuparan Opo. mo na noon ang pakikipagrelasyon doon sa babaeng gustong-gusto mo. Pero biglang ang Mm. kinapos ka ng pasensya nung araw na yun at wala ka ng pakialam sa magiging feeling nung iba. Feeling mo ba na ilalabas mo yung ano, feeling mo gusto mo na lang i-feed yung ego mo na pwede ako makipagrelasyon kahit kanino ko gusto, ganito, ganyan. But deep inside, you are still hurting dahil hindi mo nakuha yung babaeng gusto mo. Hindi ko po alam. Maayos naman po kasi yung trato ko sa kanila kahit sabihin yung nag-cheat ako. Mm. Maayos po yung treatment sa kanila. Kumbaga, hindi mo mapapansin na may ginagawa ako sa likod nila kasi. Maayos po talaga yung trato ko eh. Kumbaga, kaharap nila ako. Parang ganun pa rin ako, hindi nagbabago. Yung pala, meron pa iba. Lee, paano naging maayos yung trato mo sa karelasyon mo? Kung niloloko mo, ikaw talaga, inilulusot mo. Hindi. Maayos lang yung trato mo, maayos lang yung pakita mo sa harap, pero binababoy mo yung relationship because there really is no relationship. 'Di ba? Oh. Parang ganun eh. Paano mo sasabihin, loyal naman ako sa'yo eh. Kapag ka nakaharap ka, pagka nakatalikod ka, huwag ka nang umasa. Di ba? Kalokohan yun. That's not Opo. loyalty. 'Di ba? Hindi pa rin naging maayos yung pagtrato mo sa tao kasi nga sa isang relationship, ang susi talaga diyan para tumagal at maging at masabi natin na tama o seryoso, nakaharap, nakatalikod, naghihilik, busy sa trabaho, yung pagmamahal mo nandyan. Kahit pa nga merong mga ilang babae na magpapansin sa'yo, idikit na nila ang katawan nila sa'yo, magtanggal na ng damit, hindi ka, titignan mo lang, pero hindi ka ma-attract at iisipin mo, sandali, meron kasing meron ako nagtatrabaho na karelasyon eh. Hinihintay ako. Oo, kumakain nga yun, kawawa naman siya. Di ba mas yun ang concern mo, hindi yung, teka, pwede pwede, Lee. No. Mailusot nga. Hindi na makikita to eh. Yan, yung mga ganon. 'Di ba? So, Mm. hindi. I don't believe na, naitrato mo pa rin sila na maayos. Yun yung pakiwari mo. Yun yung feeling mo ay disiplina na hinaharap mo, idinedate mo, ano ba, niririgaluhan mo, kumakain kayo na maayos. But in the end, wala talaga yung wala yung katapatan. Pero meron kasing pinanggagalingan yan. Okay, kaya nga maganda na meron tayong makausap na psychologist, ayan, na isang eksperto. Oo, para sa ganitong klase ng mga problema. Kasi alam mo, Lee, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganitong klase ng Opo. ng pagtrato rin sa ibang mga nakakarelasyon. Okay? Alam mo, meron din akong, a couple of my, hindi naman mga friends, mga acquaintances, mga kakilala, may ganito ring klase ng problema. Di ba na nagtatanong ka, bakit ka ba ganyan sa mga nakakarelasyon mo? Hindi mo sineseryoso, pinapa-fall mo lang sila, pero sasaktan mo, iiwanan mo rin kapag ka nagsawa ka na o kapag ka meron ng iba. Sabi ko nga, bakit ganun?
alam mo, may isang ang umamin sa akin na yung isa ay at a loss. Sabi niya, hindi ko talaga yata alam kung paano mag-handle ng relationship. Ayan, pero ikaw, Mm. Lee, marami na. Ang sinabi mo sa amin dito, mahigit 15 times ka na nagloko sa Oo. mga partners mo. Oo. Ay, hindi kaya Mm. ang yung 15 times na ito na pagloloko mo at hindi pagiging loyal sa isang partner mo ay nanggagaling pa rin doon sa first ever o doon sa ultimate love mo na hindi mo nakuha. Kaya ka wala kang pakialam kung masaktan mo yung iba kasi siya pa rin naman yung target ko eh. 'Di ba? Oo, lahat kayo walang kwenta. Siya pa rin. Para sa akin, wag ka na sanang pumasok sa iba pang sa isang relationship kapag ka ganun. Alam mo, sasamahan tayo ngayon ni Dr. Camille Garcia, isang psychologist, para mas matulungan nga tayo, Lee. At sa mga katulad po ni Lee na pasok ng pasok sa isang relationship, pero hindi naman talaga yun yung target nila. Mas gusto nila yung quantity ng relationship. Ano bang fini-feed natin dito? Yung ego mo ba? Oo, pero deep inside, oo, kasi na-miss mo yung chance na magkaroon ng isang quality na relationship doon sa ultimate love mo. Okay? Dr. Camille, magandang tanghali po sa inyo. Hi, magandang tanghali, Poy. Opo, ay nako, Nice to be back. Oo po. Ay, ako rin masaya na magkausap tayo, no, Dr. Camille. Pero kasi alam nyo itong isang caller natin na si Lee ay medyo may problema. Okay? Dahil siya raw po ay 15 times na nagloko sa kanyang mga partner. Okay? Pero Okay. kanina medyo kinalkal ko ang naging love story niya. Oo, meron pala siyang ultimate love daw noon. So 11 years old. Si Lee po ay lesbian, ano? Ayan, pero nagkaroon siya ng very ka-close na kaibigan since 11 years old. Yun daw talaga ang gusto niya. 8 months na ang ligawan. Pero nainip siya, Aha. nagjowa ng iba. Pero, sabi naman ni Lee sa atin, kaso Kuya Poy, ang gusto ko talaga yung nililigawan ko sana noon eh. 'Di ba? So from then Oo. on, nawala yung kanilang communication, pero mula din nung panahon na yon ay hindi na siya natuto na magseryoso sa isang relasyon at mukhang wala nga siyang pakialam kung magloko siya sa isang relationship. Ano po kaya ang nangyari dito kay Lee, Dr. Camille? Okay, yung ganito na hindi naman pa pwede nating sabihin disorder siya kahit na Mm. sabihin mo 15 beses yan. Mhm. Kasi pwedeng serial cheating. Pero siyempre may mga underlying causes. Una-una, sabi niyo nga na talagang meron siyang ginugusto before pero hindi na natuloy. So maaring doon pa lang bumaba na yung tingin niya sa sarili niya, Mhm. na bawasan yung kanyang level of confidence, yung self-esteem. Kaya parang sa kanya, it's one way na para to compensate yung parang kakulangan na nangyari sa kanya before. Kaya ganyan ang ginagawa niya. Pangalawa, pwedeng na-traumatize siya na baka nung nanligaw siya na noon, siyempre bata pa siya noon. Kaya talagang yung tendency na siguro feeling niya na frustrate siya, na gusto. Tapos talaga naging ganito ngayon yung pamamaraan niya para to cover up yung kakulangan niya sa na pangyayari. Pero siyempre dapat maisip niya, no, ma-acknowledge niya na pwede pa ba siya doon na balikan niya yung una, hindi naman yata na pwede, di ba? At saka siguro pagdating sa ganyan, kailangan maintindihan niya yung sarili niya kung talagang eto na nga ba talaga yung gusto niya o yung makakasi infatuated pa rin siya doon sa Doktora? siyempre, kung hahanapin mo doon sa mga naging previous na naging karelasyon niya, tapos cheat pa siya, paano siya magiging prepared for a serious relationship, di ba? Mm. Hirap yun. Mahirap. Lee, nandyan ka sa kabilang linya. Narinig mo yung mga sinabi niya ni Dr. Camille? Lee? 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 Hello? Oo, Lee. Narinig mo yung Opo. mga sinasabi ni Dr. Camille, ano? Opo. Oo. Ikaw sa tingin mo, well,
you have to be honest to yourself din kasi sa ngayon, ano? Opo. Ano sa tingin mo yung, ano ba, it's just a mere facade? Yung, kumbaga, kino-compensate mo lang yung pain na naramdaman mo noon? Or hinahanap mo sa ibang tao yung mga characteristics na, na meron na sana doon sa hindi mo naman nakuha na karelasyon noon? Eh, that's unfair, ha? Sabihin ko na sa'yo. Okay, Lee, saan mo Opo. nakikita yung sarili mo doon? Ako po, ang nangyari sa akin, hindi na po ako nanliligaw. Ganun po nangyari sa akin after nun sa kanya na yun. Mm. Pagka may gusto po sa akin yung tao, hindi Oh. namin po yung ginugusto ko. Ganun po yung nangyari sa akin. Mm. Tapos ano po, hindi po katulad ng iba, di ba, mostly sa mga lesbian, mahilig sila man libre. Mm. May pagkakuripot po ako. Alam mo yun yung hanggat maaaring 50-50 tayo. Ganun ang nangyari sa akin. Parang ayoko na mag-effort ng sobra. Mm. Ganun yung nangyari sa akin. Ayaw mo na mag-effort dahil ano to? Nag-effort naman, pero kulang pa rin po. Alam niyo yung ganun. Kasi pinipili ko nga ho, yung may gusto na sa akin. Kaya bakit pa ako mag-effort ng sobra? Parang ganun. So hindi ka na sumasagad sa mga effort at hindi mo na tinitignan Hindi. na yung ikatatagal ng relationship ninyo dahil wala naman to Hindi eh. ko po inisip na magtatagal pa. Oo, hindi ka na nagseseryoso. Mm. Hindi ko na pong tapusin pagkatapos ng mga ilang buwan. Ganun. Kunwari, may nakita po akong hindi ko nagustuhan, kaya baka mukhang hindi tayo magkakasundo. Oh. Bahala ka sa buhay nun. Gino-ghost ko na po dati. Mm. Buti nga po ngayon, hindi na ako ganun eh. Itong nagkaroon po ako sa ng pinakamatagal na karelasyon. Magsi 6 years po kami. Mm. Pero nung Yun, ayaw doon na. po talaga ako tumagal sa kanya. Pero nung ayaw mo na, Gusto ko talaga. ayaw na rin. Ay, hindi po. Gusto ko siya. Gusto ko naman siya, okay siya. Mabait po talaga siya. Ang problema po, akala ko nagbago na ako. Mm. Sa tagal namin yun. Hindi pa pala ako nagbago. Ayun. Eh minsan po na pag-uwi niya, nahuli niya po ako na yun nga, sa cellphone. Hindi ako nakapagbura. Minsan din po ako after ng ilang buwan. Okay. Doktora Camille, Doktora Camille, ano sa tingin nyo dito sa mga ikinikwento po ni Lee? Ano ba yan? Serial cheating na lang kaya yung meron itong si Lee? Pwede, dahil kasi pero kasi dito mas nakikita mo, parang ayaw mo ng commitment, Lee. Pero kasi hindi mo talaga hindi mo iniisip yung, di ba pag sinasabi, pag nagmahal ka, may mga love languages na nangyayari, like yung talagang mag-e-effort ka, dahil kasi ginugusto mo yung tao na yun. Pero yung pagkakasabi mo kanina, parang gusto mo, eto lang, pag ayaw, Oo. hindi naman pwede sa ganun. Yes. Kaya nga, di ba, iba nakakakuha ng karelasyon dahil sa pagtsatsaga. Ikaw, pag sinabing ayaw mo na. So, siguro pagdating sa ganyan, kinakailangan mo rin kahit pa paano ng konting counseling at saka gabay para sa ganun, maintindihan mo na pag nagmahal ka, talagang kinakailangan may commitment. Hindi yung sasabihin mo, hati lang kayo palagi. Hindi ganun yun. Okay. Opo. Ayan. Lee, ikaw ba gusto mo pa magbago o parang gusto mo lang mabuhay ng mag-isa? Ay, hindi na po ako nakipagrelasyon. Tumigil na po ako. Paano mo nakikita yung sarili mo 10 years from now? Wala po. Siguro, nintindi ko na lang yung mga pamangkin ko. Yung mga kapatid ko po. So wala ka ng gana na makipagrelasyon? Ngayon po wala Hindi na po ako nakikipag-talking stage. Wala na rin. Okay na po akong ganito. Okay ka na. 36 years old Nagtrabaho ka pa lang lang. po ako. Okay, gaano ka nakatagal na single ulit, Lee? Ano po, isang taon na higit. Meron po akong nakarelasyon dito sa trabaho namin. Maano naman po kasi yung babae, kaya pinagbigyan ko na. Ay, Siya pinagbigyan. naman po yung lumapit. Iba rin. Iba rin, doktora, di ba? Talaga ito si Lee. Alam mo, Lee, ang lakas mo, Lee. Ayan, pero hindi. Maraming salamat sa pagiging honest mo, no? Pero dito nga, sa maikling pag-uusap natin, kasama nga si Doktora Camille, sabi ko nga sa'yo, hindi lang naman ikaw kasi nakaka-experience nung ganitong klase. So, Doktora, ano po kaya ang magandang maipayo natin sa mga kapatid natin na katulad ni Lee, na sabihin na natin na, sige, marami nag-o-offer sa kanila ng relationship, pero hindi naman pala
pa talaga sila ready to get into Oo. a commitment, eh, 'di ba? Pigilan mo na lang siguro yung sarili mo, 'di ba? Ganyan na lang 'yun. Or if you are suffering mula pa doon sa pain na idinulot sa ng isang relationship at hindi ka ayaw mong pumasok, ayaw mong sumubok magseryoso sa isang relationship dahil natatakot ka ng masaktan. Kasi para may anggulong ganun din ako, no? Na inamin naman sa atin ni Lee kanina, nasaktan siya ng sobra doon sa una. Kaya parang, yung ano, I don't want to go all in sa relationship. Baka facade nga lang na ayokong masaktan. Okay? Ano po ba may ipapayo natin sa mga katulad ni Lina, sabihin na natin at a loss sa ganito? Okay, siguro una-una, Lino, pagdating sa ganyan, total sinabi mo wala kang karelasyon. At this point, Opo. mahalin mo sarili mo. Kasi pag natuto mong mahalin talaga yung sarili mo, magugulat ka na lang, ikaw mismo, gugustuhin mo na rin magmahal ng ibang tao. Dahil kasi pagdating sa ganyan, oo, merong pagkakataon na yung tinatawag na happy yet single. Pero merong pagkakataon na kumisan talagang iba pa rin pag yung talagang natuto mong magmahal na ibang tao. Siguro, siyempre ngayon, dedikasyon mo sa pamilya mo. Pero it will come to a point na isip na, what if I grow old? Sino makakasama ko? Sino yung magiging makakatuwang ko sa buhay? Hindi ko naman sinasabi na for the sake of yung makikipagrelasyon ka. Pero tignan mo maigi dahil kasi wala namang masamang magmahal. Talagang merong pagkakataon na sasaktan na isang tao. Pero meron din pagkakataon na yung pagmamahal na yun din ang tutulong sa'yo. Yan. Doktora Camille, maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Heart to Heart, ha? Ay, okay lang po. Hanggang kayang sagutin yun. Oo nga po, maraming salamat po si Dr. Camille Garcia, mga kapatid, psychologist, para matulungan din tayo, 'di ba, na mas malaliman na maunawaan kung ano nga rin ba ang mga pinagdaraanan ng ating mga kapatid na katulad ni Lee. O Lee, narinig mo yung payong 'yan ni Dr. Camille, kailangan mahalin mo yung sarili mo. At doon sa pagmamahal mo sa sarili mong 'yon, doon mo malalaman yung kahalagahan ng katapatan ng isang tao. Doon mo rin malalaman yung commitment, 'di ba? Yung pwedeng maibigay sa iyo na happiness ng isang committed na tao. At sinabi rin ni Doktora kanina na not necessarily pumasok ka sa isang relationship dahil gusto mo lang na, 'di ba, may makasama ka sa pagtanda. Of course, hindi yon ang binabanggit natin. Pwede, ang sinasabi rito, yung happiness mo nga na makapag-serve din sa mga tao at patawarin mo na yung sarili mo doon sa pagkakamali mo nung nakaraan. Nagawa mo na ba yon, Lee? Feeling ko hindi po pa. Feeling ko, alam mo, Lee, seryoso, Tingin ko po. lalaki sa lalaki na usapan, Lee. Hindi mo pa napatawad yung Opo. sarili mo doon sa pagkainip na nangyari nung 8 months ka nanliligaw, nainip ka, nanligaw ka ng iba. Oo nga, nagka-jowa ka, pero you see, naging happy ka ba? Hindi. Ilan na yung mga nakarelasyon mo, napatunayan na natin yan. Mukhang doon nanggagaling. You just have to forgive yourself, Lee. Ha? Patawarin mo na yung sarili mo doon sa pagkakamali mo na nagawa mo noon. At subukan mong seryoso ring mahalin yung mga taong nasa paligid mo. Kasi pagka naubos yan, yung mga taong nagbibigay sa'yo ng appreciation, ng pagmamahal, papaano na si Lee? 'Di ba? Sa pagtanda natin. Pero sabi mo nga, magfo-focus ka na lamang sa mga pamangkin mo ngayon. Tama 'yun. Sa pamilya mo, yan, tama 'yun. Opo. Commitment 'yun sa ating pamilya. Magandang practice yan na yung pagiging committed, Oo, pero sana mabitbit mo yan kapag pumasok ka na ulit sa isang relationship. Kaya nga ang sinasabi ko sa'yo, mahirap na sinusubukan nating ipasa sa iba yung pain na naramdaman natin noon dahil never mangyayari yun. You just have to forgive yourself sa pagkakamali mo noon. At magiging magaan yung mga susunod mo ng makikilala, magiging kaibigan, or magiging karelasyon. Lee, maraming salamat sa'yo. Thank you rin po.
Yan, at sana nga matuluyan mo na mapatawad ang sarili mo sa pagkukulang mo noon.